Etong si Panelo nakakita ng isang bagay or isang dahilan para maibalik sa kapangyarihan ng mga Duterte kung sakali na ma-impeach etong si Sara. Sa pamamagitan, mga kababayan, Nino, sa pamamagitan, ay sabi ni ni Legendary TV, tama ang panaginip mo. Lumalambot na ba? Parang nung isang araw lang, mga kababayan, nakita ko nagyayabang-yabang yung politikong yon. Sabi niya dun sa hearing, kahit bukas pa, bilis-bilisan nyo habang ako'y buhay pa. Pag ako'y nawala, wala na. Di ba, mga kababayan, hinahamon niya yung investigador doon sa ibang bansa, kahit bukas pa, pumunta na kayo dito. Tapos mapapanaginipan ko lang, mga kababayan, na lumalambot na, humihingi na ng pasensya doon sa tao na binalahura nila, doon sa tao na tahimik na nagtatrabaho lang, na inalipusta nila at minaliit nila. May pasulat-sulat pa daw, mga kababayan. Ayon doon sa aking panaginip pa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang hadlang kasi sa kanila, tatanong nyo. Eto, sa pamamagitan ni Robin Padilla, makakabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Mga kababayan, kung sakali man na ma-impeach etong si Sara. Ano po, so ngayon, ito i-play natin. Kung sino ang talagang kaaway. Lahat siyang kaaway. Kasama na yung dalawang grupo, yung Dilaw at Pink at saka yung mga komunista rebelde. Pati ang administrasyon. Kasi si Inday Sara ang hadlang eh. She's the only obstacle for them to assume, to succeed to the presidency of Marcos Jr. Kaya nagkakaisa yan, whether we like it or not, whether they like it or not, they have to combine their forces against Inday Sara. Common enemy si Inday Sara eh. Kaya, huwag kayo magtataka na, ayan, nag-file ng impeachment, yung administrasyon naman, magpapile ng... Ganito pala, mga kababayan, yung napanaginipan ko. Sabi kasi doon sa panaginip ko, ganito daw kasi yon. Yung mga mayayabang na politiko, lalo yung pinakamayabang, humingi daw ng dispensa. Ayon doon sa panaginip ko, mga kababayan, at may pasulat-sulat pa daw. yung mayayabang na politiko dyan, lalo na yung pinakamayabang, humihingi na ng dispensa at may pasulat-sulat pa. Mga kababayan, hulaan nyo na lang kung sino yon. Criminal cases. Yan ay panaginip ko lang, nasa sa inyo kung maniniwala kayo or hindi. At yung kaliwa naman, tuloy-tuloy din. Lahat ng klase. Sigurado yan. Yun lang naman ang agenda talaga. Remove Inday Sara sa daan patungo sa panguluhan sa 2028. Opo. Pero paano naman po yung magiging tingin ninyo? Ang aga ni Panelong mag-ilusyon, mga kababayan. Ang tingin daw kasi dito, lahat ng mga politiko ngayon, especially yung mga Pinklawan, at yun daw pong Malacanang ay kaaway daw ng mga Duterte. Kasi nga daw, mga kababayan, ang plano daw talaga kasi dito, tanggalin etong si Sara Duterte, mga kababayan, sa darating na 2028 presidential election. Kasi isang malaking hadlang daw po, etong si Sara Duterte tungo sa pagiging isang pangulo ng mga taong naghahangad sa posisyon ng isang presidente sa darating na 2028. Kaya ngayon pa lang daw, mga kababayan, tinatanggal na etong si Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, napakaaga naman pag-usapan ng 2028 kasi wala pa nga 2025 eh. Dadaan pa nga yung midterm. Pero kung makikita nyo, etong si Panelo pinaghahandaan na kung paano maibabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte sa pamamagitan nitong isang politiko na binabanggit niya. Magiging parang kinabukasan o magiging sitwasyon ni VP Sara sakali po nga na may mga maghikayat pa rin sa kanya sa 2028 kasi ngayon pa lang talaga ang dami ng humahadlang para sa kanya, yung nga pong nabanggit ninyo. Ganito yan, ganito yan. If they succeed in disqualifying her because pag na-convict siya sa impeachment, she can no longer run. Hindi lamang sa papan, kahit sa mayor ng Davao, kahit konsyal, kahit barangay kapitan, disqualified na siya. Mawawala na siya. Kaya hindi ba sinabi niya, if they impeach me, tapos na ako.
Ibig sabihin, talagang wala na siya politically. She Ah. will be dead. Hindi na siya makakatakbo unless you declare a revolution. Pinakamasakla pa dyan, pag na-impeach etong si Sara Duterte, mga kababayan, hindi na siya pwedeng bumalik sa politika, tapos sasabayan pa na madidisbar din siya. So hindi na siya pwedeng mag-practice, mga kababayan, as a lawyer kasi nga na-impeach na siya, hindi na siya pwedeng magpolitiko. Hindi na siya pwedeng tumakbo kahit barangay captain. Tapos madidisbar pa siya, hindi niya na pwedeng gamitin yung pagiging abogada niya kung totoo man. Mga kababayan. So ngayon, saan pupulutin si Sara Duterte? Kaya nga mga kababayan, ganun na lang katindi yung pagtatanggol sa kanya ng kanya mga vlogger kahit hirap na ipagtanggol etong ating vice presidente. Ano po kasi natatakot yung mga vlogger na ma-impeach etong si Sara at wala nang mapuntahan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Revolutionary government. O magkaroon ng kudita, o magkaroon ng revolusyon sa taong bayan. Basta kung Nawawala yung signal ko eh. Wait lang ha. normally, wala na siya. Nag-usap kami ni Presidente Duterte and he agreed with my suggestion na kung si Inday talaga iko-convict nila o ipakukulong nila, hindi na makakatakbo, Robin Padilla tayo. Nakaw! Yun ang walang tatalo. Ngayon, ang mahalaga, Napatawa. Napatawa mga kababayan. Napatawa yung mga nag-i-interview kay Panelo. Saan ka ba naman nagkatala? Sa sobrang desperado nyo, hindi nyo pinag-isipan yung gusto nyong patakbuhin sa pagka-presidente? Si Robin Padilla pa talaga. Nagpapatawa ba kayo? Kaya nga mga kababayan, ito kaya nga hindi pwedeng manalo etong si Philip Salvador. Kaya hindi na siya mananalo ngayon 2025 dahil pagka naaalala ng sambayan ng Pilipino, si Robin Padilla naiisip nila na wag nang iboto yung mga artista. Katulad ni Philip Salvador. Kaya nga mga kababayan, kung sakaling matalo etong si Philip Salvador sa darating na 2025, midterm election kasalanan ni Robin yon. Kasi hindi ginalingan ni Robin Padilla ang pagiging senador po niya. Tapos ngayon, gusto ni Panelo, sure win pa daw mga kababayan gusto pa ni Panelo ang gawing presidente. Sa Senado pa nga lang hirap na, lalo na kapag sobrang lalalim na ng pinag-uusapan. Diba kapag pinagdidibatihan yung isang usapin na sobrang lalim, mismong siya nga aminado, hindi siya makasabay. Tapos sa pagiging presidente pa sa 2028, nagpapatawa ba kayo? Paano na pagka ang pinag-uusapan ang inaatinan nitong si Robin Padilla ay yung mga bilateral summit na kung saan malalalim yung usapin, lalo na pagdating sa issue ng teritoryo ng Pilipinas, ano ang sasabihin ni Robin Padilla kung sakali na maging presidente siya? Ipapahiya niya lang ang Pilipino at ang Pilipinas. Ito, honest opinion to mga kababayan. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Ano po, magiging kahiya-hiya ang Pilipinas pagka si Robin na naging presidente. Hindi ko alam kung nasa saan ang utak ni Atty. Salvador Panelo at hindi ko alam kung nag-iisip pa ba siya sa mga sinasabi niyang ito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. ang mahalagang tingnan natin, kung ituloy nga nila, ituloy nila ang conviction whether dyan sa loob ng Senado o sa loob ng Korte. Ang tanong dyan, ano kaya ang mangyayari? Opo. Ibang kwento na yan. Ang taong bayan will not allow that to happen. They cannot stomach that kind of injustice, that kind of oppression, that kind of violation of the Constitution. They will rise. They will rise publicly against those powers that be. At dyan magkakaalaman. Baka magkaroon tayong deja vu. Ang ibig sabihin, pag wala nang ibang tatakbong presidente, maliban kay Inday Sara, dahil kung i-disqualify nila o ikukulong mo yan, si Robin Padilla, ang pinakamatinding magiging kalaban ng tatlong puwersang yan. Putek. Wala na yung signal, sakto. Si Robin Padilla daw mga kababayan, yung magiging kalaban ng tatlong puwersa daw. Kasi may binabanggit dito si Panelo siguro yung Dilawan, Pinklawan, at saka yung mga kababayan. Yung tawag dito, yung administrasyon. Yun yung tinutukoy ni Panelo siguro dyan. So sa tingin niyo mga kababayan, ganun talaga kabilib?
etong si Panelo dito kay Robin Padilla, kayang ipanalo ni Robin Padilla yung pagiging presidente? Talagang pagtatawanan ng mga Pilipino kapag ka ibinoto ninyo si Robin Padilla. Kakawawain ng Pilipinas, pagtatawanan tayo international. Dahil sobrang hirap mga kababayan, kapag ka ikaw ay presidente tapos humaharap ka sa mga bilateral summit, lalo na pagka mayroong mga debate na kung saan ang makakausap mo doon ay yung presidente ng iba't ibang bansa. Anong gagawin ni Senator Robin Padilla? Kakain lang, magmumukbang mga kababayan kapag ka may mga bilateral summit. Magsusuklay ng bigote. Yun ba yung gagawin niya? Kaya nga mga kababayan, sana nag-iisip ng tama etong si Attorney Salvador Panelo. Kasi sayang yung pagiging abogado mo, Attorney Panelo, kung hindi mo gagamitin sa tama yan. Alam nyo, kung ako lang yung nabiyayaan niya, nagamit ko sana sa tama yung pagiging abogado. Kayo, ginagamit nyo lang sa hindi maganda. At kahit abogado kayo, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang respeto sa iba. Hindi ko naman nila lahat. Pero ang problema kasi, kahit gaano kagaling na abogado, pagka kumakampi ka sa mali at nagtatanggol ka ng mali, wala. Wala ding silbi yung pagiging magaling mo. Ganun yan mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, kahit gaano kagaling ni Panelo, ang ipinagtatanggol niya ay mali, kita nyo nagmumukha siyang katawa-tawa. Di ba okay pa sana kung ang sinabi mo dito na pwede maging presidente kahit papaano si Tulfo. Okay pa sana mga kababayan. Ang problema, Robin Padilla, papatawa ba yan? Anyway, mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin.